Milinaw ni Ted Filon tungkol sa issue na umiikot sa social media at ilang news sites, yung tungkol sa TV5 at ABS-CBN Content Partnership. Walang bida, walang kontrabida dito, ani ni Ted Filon. Hello mga kababayan! Welcome back sa ating channel. Ngayon, may mga maiinit tayong balita sa mundo ng politika at media, kaya humanda na. Pero syempre, bago ang lahat. Pa-like muna ng video at kung bago ka pa lang dito sa ating channel, subscribe na at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload na siguradong hindi nyo palalampasin. Ayos! Simulan na natin to. Nagbigay linaw si Ted Filon tungkol sa issue na umiikot sa social media at ilang news sites, yung tungkol sa TV5 at ABS-CBN Content Partnership. Sabi ni Filon, walang bida, walang kontrabida dito, walang away, walang banggaan kahit pa gano'n ang lumalabas sa chismis online. Ang punto lang daw talaga nito ay isang simpleng contractual obligation. Ibig sabihin, may kasunduan silang sinusunod sa pagitan ng ABS-CBN at TV5, professional at legal, walang personalan. Kumbaga mga kababayan, trabaho lang, walang dramahan. Dagdag pa ni Filon, wala raw dapat na pinalalaki ang issue dahil malinaw naman ang naging proseso. May kontrata, may terms at may mga obligasyon na kailangan sundin ng dalawang panig. Ngayon, ito pa. Naglabas din ng malinaw na pahayag ang ABS-CBN tungkol sa nangyayari. Ayon sa kanila, nakatanggap ang ABS-CBN ng abiso na maaaring matapos ang aming partnership sa TV5. Habang ginagawa namin ang lahat para malutas ito sa maikling panahon na ibinigay sa amin, gusto naming maging makatotohanan sa inyo tungkol sa nangyayari. Malinaw na malinaw, di ba? Hindi nila tinatago sa publiko at hindi nila pinapakipot ang sitwasyon. May posibilidad na matapos ang partnership, pero ginagawa raw nila ang lahat para ma-resolve ito agad. At syempre, para mas maintindihan natin ang buong anggulo, panoorin na natin ang kabuuang paliwanag mismo ni Ted Filon. Mas maganda mula sa mismong bibig ng veteranong mamamahayag para walang halong haka-haka o dagdag bawas. Ito pong ating pagtalakay dito ay sa adhikain po lamang, baby girl, at sa ating pong mga kapatid na ito po ay maipaliwanag para po mas maintindihan po natin ano po sa level nga po kasi po ito ay parehong English din with all due respect ano po para po natin mas maunawaan ang isyong ito. Klaruhin ko lang ha mga kapatid, sa isyong ito, hindi ho ito usapin ng may bida, may kontrabida, mawalang galang po, no? Hindi po ito ganun po ang usapan na ito at ang sinasabi pong senaryo na ito. Practically po, sa katotohanan, ito po ay tungkol sa contractual obligation ng dalawang nag-usap at bumuo ng isang kontrata. Obligasyon po ng mga panig na tumupad sa kanila pong pinag-usapan. Kumbaga po, sa usapin po ng halimbawa ay bayarin, ito po'y usapin ng bayaran ng may obligasyon magbayad, yung pong dapat niya pong bayaran. At obligasyon po ng binabayaran na maibigay po naman yung hinihingi po nung nagbabayad. Simulan po natin ito sa mabilis lamang na background, hindi ho ba? As we all know, nawalan po ng prangkisa nga, sabi nga po ng dalawang istasyon ng prangkisa ang ABS-CBN. So that time, alam po naman din po natin kung gaano karaming empleyado ng ABS-CBN, di po ba? Kasama po tayo doon. Ngayon, sa pangangailangan nila ng medium para po sa free TV, mga kapatid, hindi maitatanggi ang quality at ganda ng mga palabas nila. Sa kawalan po ng medium sa free TV, ang TV5 po naman ay may mga sariling programa din on prime time. Alright, ngayon, itong mga programang ito ay kumikita ba? Maari pong hindi ganoon kalaki ang kita pero kahit pa paano may kita rin po naman po sila. So ang maganda po rito dahil nga sa nagtulungan po yung dalawa sa amin ang content, opo, at sa TV5 ang airtime, magsama tayo sa kapakanan ng mga viewers. Yan po ang pinagmulan niyan. Ito po'y usapin po ng black time. Pero iba ito ha, ibang black time po ito. Hindi ito yung regular lamang o pangkaraniwang black time na
ikaw may-ari ng airtime, okay, babayaran ko yung paggamit sa airtime mo ng fixed amount. Kukunin ko yan araw-araw, 1 oras, may babayaran ako sa iyo buwan-buwan fixed. Hindi po ito ganon na usapan. Ito po ay block time arrangement para po sa ilang mga oras sa prime time ng daily at weekend. Pero ang usapan po naman po natin dito mga kapatid ay sharing sa kikitain ng programa sa oras na iyon. Ibig sabihin, ang kikitain po dito ay manggagaling sa mga advertisement po ng palabas. At sila po ay may kasunduan kung magkano ang share ng content provider at magkano po naman ang share noong po nagbibigay ng airtime. Dahil ang dalawang istasyon ay naharap po sa mga pagsubok pinansyal at pananalapi. Yan po naman po ay klarong-klaro, kaya nga maganda ang pagsasanib. Ngayon, doon po sa usapin ng mga share na ito, may kasunduan sila. Kung magkano ang share ng content provider at share ng airtime provider. At meron din silang kasunduan kung kailan ka takdang magbibigay ng remittance doon sa nagbibigay sa iyo ng airtime. Nagkasundo sila doon at maliwanag yan. Alam po ng bawat panig yan, ang mga obligasyon na iyan. Ang tanong, nakakubra ho ba yung content provider ng kita mula sa advertisers? Ay na oo naman. Kasi po ang mga advertisers ay nagbabayad yan sa takdang panahon din. Hindi po ba? Oo. At dito po, may kaukulang po silang kwentada na sa porsyento. Ang tanong lang mga kapatid, magmula po nang nagsimula itong usapan na ito at kasunduan na ito, nakapagbibigay ba ang ABS-CBN ng kanilang financial obligation hango sa contractual nilang kasunduan dito sa TV5? Alam po ng ABS-CBN yan kung sila po ba'y nakapagbigay o nakapagbigay na po ng kaukulang share magmula noong 2023 hanggang sa kasalukuyan bago lumabas po itong statement na ito at magkaroon na po ng pagsasabi na gusto na naming tapusin ang kasunduan natin dahil sa tingin namin hindi kayo sumusunod. Bago mangyari yan, magmula nung simula nung 2023, alam po ng ABS-CBN yan, nakapagbigay ba kayo ng kaukulang remittance? Alam nila yan. Oo o hindi. After that, 2024, tanong din po, nakapagbigay po ba kayo ng kaukulang remittance? Alam din po naman nila yan. And of course, alam din po ng TV5 yan. Sumapit nga po itong taong ito hanggang buwan ng Agosto. Ang tanong, nakapagbigay ho ba ng kaukulang remittance ang ABS-CBN sa TV5? Alam po ng ABS-CBN yan. Ngayon, ito ho ba'y biglaan lamang? As in, biglaan lamang na desisyon na, next month or after 3 months, tapos na tayo. Wala, hindi po. Nagkaroon po dito, alam din po ng magkabilang panig yan, ng mga, alam nyo na, emails, tawagan, at mga usapan dito po sa sinasabing pagtupad sa napagkasunduan. Okay, hindi po ito as in biglaan lang na desisyon, ha? Hindi po ganun yan. Kasi nga po, syempre, ang mga implikasyon po nito marami din. Ngayon, ang pananaw po, gaya nga po ng statement ng TV5, sa kanila po kasi, kinekwenta rin po nila kung magkano ang collectibles nila. Hindi maitatanggi na ang istasyon ng TV5 noong pa man po nahihirapan sa pananalapi. Malaking tulong nga po sana nga ito. Pero habang tumatagal po, at sa kanilang pagkwentada, kasi po ang ABS-CBN maaari magkaroon ng contest dito But at the end of the day, still, sasandal ka sa provision ng kontrata, di po ba? So habang sa pananaw po ng isang istasyon, palaki ng palaki ang aming dapat na inaasahan na kikitain kasi hindi rin po natin maiaalis na kung ikaw yung nagbibigay ng content, may gastos ka sa produksyon, etc. Kaya nga, supposedly, mas malaki ang share mo doon sa advertising revenues. Pero yung airtime provider, may gastusin din po yan. Maliban sa kuryente, maliban din po sa sarili pong mga, alam nyo na, yung mga produksyon na kinakailangan relevant to that, yun din pong sweldo ng mga empleyado. Malaki po ang payroll na yan. So, kinalaunan, kung hindi ka nakakakuha on time ng iyong dapat na makuha, saka hahagilap ng perang pambayad. So, ibig sabihin po, gagawa ka rin ng paraan. Kasi nga, sa isa pong korporasyon, kapag ganito na meron ka ng kontrata, both sides,
projected mo na ang income mo, di ba? Nagbabudget kayo. So alam mo na, okay, sa ating usapin ng ito ang ating gastusin, operation, maintenance, etc. Oo. Okay, may pagkukunan ka. Kasi alam mo na may paparating na income, di po ba? Ganun po naman yan eh. So, ikay nagpo-project magmula pa ng 2023, 2024. So, may inaasahan ka. Paano kapag hindi dumating yung inaasahan mo na yon? So, magugulo lahat ng operasyon mo at maghahagilap ka ngayon ng pagkukunan ng pera. Both sides yan, ha? Opo, di po ba? So, dito, sa pananaw po ng isa, sandali lang. Lumalaki ng lumalaki ito. Hanggang kailan ito? Maaring dito po mag-contest po yung kabila. Pero sabi nga is that hindi naman ito biglaan. Nagkaroon muna po ng mga sinasabi na baka naman pwede mag-terms of payment. O baka naman po magkaroon po ng tinatawag ho natin na proposal para po maayos ang binabanggit po na payment plan. Mga ganun po. Kung ano man. Pero kung hindi po yung klaro, siguro po hindi kasasama ng loob ng iba na sandali lang. Maganda tayo dito. Kasi paano kung wala ka talagang makuha? Hanggat sa sumapit ang panahon na mabigat man sabihin na kinakailangan mo magsara? Hindi po ba? Ayaw natin mangyari yun. Sa lahat po ito, sa magkabilang panig po ito. So ngayon po na pwede ka raman din kahit papaano ngayon, obligado ka mag-produce ng sarili mong content. Oo, obligado ka, challenge ka ngayon. So kahit na panibago na naman itong gastusin at puhunan, magpo-produce ka kasi nga para sigurado ka na yung production mo may income na babalik sa iyo. Sure ka doon. Pero doon po sa mga uncertainty na makakakubra ka ba o hindi, palagay ko po anuman pong kumpanya ay magdedesisyon na sa panig po ng nakasisiguro ka kahit pa paano na meron ka makukuha. Ito po ang sitwasyon ngayon. Kasi nga po parehong istasyon yan ay meron pong obligasyong pananalapi lalo na sa mga empleyado. Pero ang punto po dito is babalik ka, sasandal ka doon sa contractual obligation ng bawat isa. Mga kapatid, may solusyon ba dito? May cure ba dito? Kasi po ang sinasabi dito, 30 days yung ibinibigay na notice. Hango din po sa kontrata na ang sinumang pong panig ay maaari magsabi na sa pananaw namin, meron kayong paglabag sa ating kasunduan, bibigay kami sa inyo ng takdang panahon para sa ating pagpuputol sa ating kasunduan. Yan po naman din po ay nasasaad doon po sa kanila pong pinagpirmahan na kontrata. Ngayon, 30 days yan. Sabi nga po ng ABS-CBN, sa kanilang statement, gagawa sila ng kaparaanan nga kung maaari po na ma-resolve ba ito. Sila may mga question doon sa sinasabing mga nababalitang figure. Kaya nga po ako dito hindi nagbabanggit ng figure ng mga amount At kung nakapagbayad ba, alam nila yan. Di ba? Ilang beses, alam nila yan. Magkano, alam nila yan. Okay, at sila mismo may komputasyon kung magkano po ito. Bottom line dito, kung maaari nga po ay maayos ito. Sa anong paraan? Kung sinasabi po ng isa, meron kaming inaasahan na obligasyon sa inyo, hindi man kayo magkasundo dyan, baka naman pwede po sabihin na, sige, paano ba ito? Kung sakasakali, meron ba kaming aasahan dito at ano ang assurance na yaan po'y darating? Kung maging malabo ito, mauuwi nga po ito dito po sa pagpuputol na talaga ng kasunduan. Pero may cure pa ito kung meron pong magsasabi lamang ng tapat na itong mga contractual obligation namin ay magagampanan namin sa takdang panahon at sa gantong laki ng halaga. Kasi kahit na po sino pang kumpanya, kapag po sobrang laki, mga kapatid, ng ating sinasabi po na inaasahan at hindi dumarating na halaga para sa ating pong maintenance operations, lalo na ang pangsweldo sa mga tao, sigurado po maaapektuhan ang kanilang operasyon. At yan po dapat din po nating intindihin. So ngayon, ito po ang sitwasyon. Nagsabi magkabilang panig na ginusto man po namin dito, di ba? Yung amin po ditong, anong ginamit na word nila po dito, yung leniency at forbearance. Sabi po naman po ng ABS-CBN po dito sa kanila pong statement, Alright, sabi po nila,
We know we have obligations to fulfill and we're working as hard as we can to honor them. Alright? Yan po sinasabi nila dito. So, ibig sabihin po, magkabilang panig sa official statement, ayaw nilang mangyari ito. But at the end of the day, opo, ang pinag-uusapan dito ay yung pong contractual obligation. Nagkasundo kayo, ang lahat ng mga nagkakasundo sa formal na agreement o kasunduan dapat sumunod sa pinagkasunduan.